sa mga expressway ang mga sasakyang walang RFID stickers. Simula po yan sa March 15. Ang mga lalabag pagmumultahin na. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Halos hindi nawawala ng pila ang dalawang dulong lane na ito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pumipila ang mga sasakyang yan dahil wala pa rin silang RFID stickers. Pero pagdating ng March 15, mawawala na ang cash lane sa tollways. Tuluyan nang ipatutupad ang 100% cashless transaction sa mga expressway. Makakadaan pa rin naman ang mga sasakyang walang RFID. Pero bibigyan sila ng show cause order para magpaliwanag sa Land Transportation Office. May tuturing kasi itong violation na disregarding traffic signs o obstruction dahil sa no valid ETC device, no entry policy. Noong 2024 pa dapat ipapatupad ang 100% cashless transactions sa mga expressway. Pero hindi ito natuloy dahil sa dami ng reklamo ng mga motorista kaugnay sa mga hindi gumaganang RFID sensor sa mga toll gate. Pero ngayon, kumpiyansa na ang Toll Regulatory Board na handa na ang lahat para sa cashless toll collection. We are confident yung pong sistema nila, yung equipments nila are ready. Subalit hindi naman po natin pinapangako na 100% error-proof na po ang system. Base sa datos ng TRB, 3% na lang ng mga dumadaan sa expressway ang wala pang RFID. Kahit daw mga hindi madalas dumaan sa expressway, pinapakiusapang magpakabit pa rin ng RFID sticker. Ayaw namin po kayong ma-penalize. Libre naman po, wala naman po kayo maintaining balance. Magpakabit naman na po kayo. Ang penalty para sa mga dadaan sa expressway na walang RFID magsisimula sa 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Sakop din dyan ang mga may sirang ETC device. Kaya si Joseph na taga Nueva Ecija, kahit bihirang dumaan sa NLEX, nagpapalit na ng RFID sticker dahil hindi na raw nababasa ang nakakabit sa sasakyan niya ngayon. Yung naging cause ng delay kasi humahaba yung pila. Ito ngayon, papapalitan ko na lang kwan. Para wala inconvenient kasi. Si Carlo naman, kakalabas pa lang sa kasa ng kotse, pero nagpakabit agad ng RFID sticker. Mas madali po kasi yung cashless. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa toll sa North Luzon Expressway. Pinag-aaralan na ng TRB ang petisyon ng NLEX Corporation na dagdag singil na 40 centavos per kilometer mula Bukawi hanggang Santa Ines. Yan daw ay para mabawi ang nagastos ng NLEX sa pagkukumpuni ng Candaba Viaduct. Kung maaprubahan, masisimulan ng paniningil ng bagong toll rate sa Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.